Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, anay Presidente Rodrigo Duterte ginkustodiya sa otoridad sa Villamor Air Base sa Pasay City. Warrant of arrest gikan sa International Criminal Court bato kay former President Rodrigo Duterte ginserbe sang kapulisan sa iya pag-abot halin sa Hong Kong kaina sang aga. Insidente sa sunog sa Iloilo City naglabot na sa 34 sa halos 3 ka bulan sini nga 2025. 4 na ang napatay. Lalaking nga vlogger tuman ang paghinulsol sa ginhimong nga content sa social media nga nakahalit sa iya lawas. Nakaagom sang mga paso. Mga medical practitioner nga ginaligar may kapaltahan sa kamatayon sa isa ka lapsag sa Bago City pasakaan sang kaso administratibo sang LGU. Kag 9 a.m. tubtob 3 p.m. nga heat stroke break ginpatuman sa mga traffic enforcers sa Iloilo City bangod sa mainit nga tiyempo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Warrant of arrest gikan sa International Criminal Court bato kay former President Rodrigo Duterte ginserbe sang kapulisan sa iya pag-abot halin sa Hong Kong sunod sa Presidential Communications Office. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Tanza, Timawa, Zone 1, Iloilo City. John? Jerd, matapos magwa ang impormasyon sa damlaglang ang nakapagwa na sa arrest warrant ng ICC. Bato kay ani Presidente Rodrigo Duterte kay nasang agad igayon na nga ginaresto ang anay Presidente sa NAIA Terminal 3 pag-abot sinigikan sa Hong Kong. Pinaagi sa isa ka statement, ginkumpirmar sang Malacanang ang pagserbe sang Prosecutor General sang International Criminal Court notification para sa warrant of arrest kay anay Presidente Rodrigo Duterte sa kaso nga crimes against humanity. Ang pagserbe sang warrant of arrest ang ginpatigayon sa nag-abot ang anay Presidente kagang iyang grupo sa Manila, nagikan sa Hong Kong mga alas 9:20 kay nasang aga. Ginpahayag man sa statement nga ang kopya sang warrant of arrest nagikan sa ICC ang nabaton sang Interpol Manila kaina sang kagahon. Si FPRRD ang yara subong sa kustodiya sang PNP. Base sa statement, yara man kuno sa maayong nga kahimtangan ng ikaayong lawas sang ginsikyar sa doktor sang gobyerno. Gin-question naman sang anay Presidente ang pagkustodiya sa iya. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently, I was brought here not of my own volition. Sa Villamor Air Base, kung sa diin gindalang ani Presidente, ini ang ginbasahan sang Miranda Doctrine. As evidenced to me by the PCTC, by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in the court. Gintawag naman sang anay presidential spokesperson ni FPRRD nga si Attorney Salvador Panelo nga unlawful ang pagdakop sa iya. Bangod kuno sa pagdumili sa isa sa mga abogado sini nga magpakigkita sa iya. Ang arresting officers ang naglikaw man sa pamangkot kung bala may hard copy ang mga inis ang arrest warrant. Ginpanindugan man sini nga wala sang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ang kaso ni FPRRD ang kaangot sa mga aligasyon sang extrajudicial killings sang siyang nangin mayor sang Davao City kag presidente sang Pilipinas. Ginpahayag nga pagadalon sa The Hague, Netherlands ang anay presidente para atubangon ang panumpungon batok sa iya. Kaangod sini nagpiket sa guwa sa Iloilo Provincial Capital Grounds ang pila ka progresibo ang grupo sini nga hapon. Hustisya ang singgitan sang mga ini para sa mga biktima kuno sang extrajudicial killing sa idalom sang Duterte administration. Suno sa mga ini, nagakadapat nga maproseso ang anay presidente para mapasapat sa mga gitpatay nga inosente nga tawo nga wala sang basihan sa tong panahon sang iya termino. Jerd, nagsumite na ang representante sa kampo ni anay Presidente Duterte sa Korte Suprema sa petition for certiorari with request for temporary restraining order angot sa pagkaaresto sa anay Presidente. Jerd?
Madamo again nga salamat sa update kapuso John Sala. Sa iban pang balita, 34 ka insidente sang sunog na ang nagluntad sa Iloilo City subong nga tuig. Nagkuha man sang 4 ka kabuhi. Importansya sa mga fire exit sa balay ginpaatag sang BFP. Iniyang gintutukan ni Kim Salinas. Nagdangat na sa 34 ka mga fire incident ang nagluntad sa syudad sang Iloilo, humalin Enero tubtub subong nga Marso. Ini ang santo sa record sang Bureau of Fire Protection Iloilo City. 4 diri ang napatay. Ang 68 anyos nga PWD kag bedridden nga senior citizen sa Barangay Rizal, Apusur sang Enero 8. Kag ang 3 ka miyembro sang pamilya Reyes sa Barangay Infante Molo sang Sabado. Sa 34 ka insidente, 19 diri ang electrical in nature sunod sa BFP. Gani tuman kay importante nga likawan nga mangin fire hazard ang electrical connection sa balay. Example na nito sang octopus connection, sir. Extension na siya nga daan. Tapos, hindi na nito mga identify sa babaw kung pila pa ginitong nakasaksak pala sa raw. So, are, sa main niya, so dapat may ara gini sir si Fanaton nga iya nga separate nga connection nga nakatap sa breaker. Dapat kuno siguruhon man nga may cover ang junction box kag mga linya sang kuryente. Sang nagligad nga tuig, 2 ka persona ang napatay sang natrap sa ginatiniran nga boarding house sa Barangay San Nicolas, La Paz. Nahibaloan man nga may steel matting ang bintana sang pamilya Reyes sa Barangay Infante nga ginatudlo rason kun nga wala sila nakagwa sang masunog ang ilabalay. Gani suno sa BFP, tuman kay importante ang pagbutang sang fire exits sa balay. Ginarekomendar nga dapat hindi magdubo sa duwa ang pertahan sa balay. Importante man nga ang kwarto ang may smoke detector kag outside window. If ever sir nga may ara nga grills ang window, dapat may ara siya nga opening or ang ginatawag naton nga outside window nga makaigo dira ang isa ka average weight nga Pilipino nga in case may emergency like fire, pwede siya makagwa. Actually, aware kami nga damo gid man ko lang sa amon. Galing kay ginamat-amat lang namon pang install. Siyempre ang short sa budget. Dapat man nga may naplano na ang pamilya nga pagahimuon in kaso magluntar ang sunog bilang kabahin sang edit o kon exit drill in the home. Ang mga occupant kasi sa sinangabalay, balanan nila kung dun sila maagi. To avoid man to avoid man nga magpanic in case may sunog mo kay lain niya kung educated kis ang tao or may idea na blako na imuon. Upod Germel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaking vlogger tuman ang paghinulsol sa ginhimo nga content sa social media nga nakahalit sa iyalawas. Health authorities nagpahanumdum sa malaing epekto sa mga kemikal nga ginabutang sa lawas. Panugyan mga kapuso, bangod sensitibo ang video nga inyo makita. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Kung sa Cebu, nagtugas ang perwisyo sa motorista ang dalasang snailman vlogger nga ini. Sa Kalinog, halit sa iya kaugalingon ang naisipan sang bago nga vlogger. Abiso sa tumalanaw, sensitibo ang video nga inyo makita kag dapat giyahan ng mga kabataan. Makita ng lalaki nga ini nga nagainom sang gasolina. Ginbubo pa siya ang gasolina sa lawas nga daw pareho nga nagapaligo. Pagkatapos, ginsindutan kag gulpyada lang nga nagdabadaba ang kalayo sa iya lawas. Resulta, nakaangkon ini sang second-degree burns sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas. Ginkilala ang lalaki kay Isagani Kanha, 38 anyos, sang Barangay Simsiman, Kalinog, Iloilo. Isa pa lang siya kabulan nga nag-umpisa sa pag-vlog. Nadulan ini sang gana sa pagbiyahe sang tricycle. Bangod luyag sini nga mag-full-time nga content creator. Naisipan sini ang among asahi sang content, bangod pinasahi, makadugang sang followers, kag makapataas sang views. Confined pa sa ospital kag padayon nga ginabulong si Kanha. Tuma naman ang paghinulsol sini bangod sa iya nadangtan. Gani panugyan sini sa kasubong nga content creators. Hindi na pagsundo ng ako ng content ay tama ito delikado. Kag sa mga pag-uwan pala dyan, sa aking experience ko doon nga hindi kita consider na mag-vlog kita. Sunod sa health authorities, madamo sa malaing nga epekto ang kemikal nga dala sang gasolina sa lawas. Lakip diri ang paglala sang pamalarian, pareho sang asthma, bronchitis kag iban pa. Pwede man ini tunaan sang kamatayon. Chronic nga exposure sa tawo sang mga petroleum nga mga gases
can even lead to coma, to death, to even cancer. So how much more nga mainom niya. So amo na nga dapat hindi gid no likawan tagid. Ginpahayag sang isa ka sociologist nga bangod sang kompetisyon sa social media, madamo na subo ang nagahimo sang content bisan wala man nagahatag sang edukasyon sa viewers para lang maka-income online. Siguro ang imo end goal na dira nga ang gusto mo nga mag-sell ang imo nga content is actually para nga makakuha ka man income out of it. No, kay TUI ka na ang wala man di gahambal nga it's a competition nga sa diin may award nga ihatag sa imo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag iban pa nga lugar sa isa sang Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo gid nga salamat sa Negros Occidental, mga medical practitioner nga ginaligar may kabaltahan sa kamatayon sa isa kalapsag sa isa ka ospital sa Baguio City. Pasakaan sang kaso administratibo sa LGU. Yaring balita nga itong gintutugan. Nakitaan sa kabaltahan sa kamatayon sa isa ka ginbunag nga lapsag ang pinakamang medical personnel sa Baguio City Hospital. Inibase sa resulta sa ginpatigayod nga fact-finding investigation sa Baguio City LGU. Bangod sini, mag-file sang kaso administratibo ang LGU batok sa mga ginareklamo. May mga lapses magid nga natabo sa aton nga hospital sa ina nga insidente. Mag-formally charge na ta sang mga personnel nga nakita sa committee may mga lapses sa ila duties. Wala naman, giningadla ni City Legal Officer Attorney Aaron Lirazan ang mga ginareklamo nga medical personnel tubtob nga wala pa ma-file ang reklamo. We will be filing administrative cases against sa nakita namon nga may lapses sa ilang trabaho. May araman due process sila tawag due process. So, pabile on sila sang complaint naton. Then gaantaton sila sansa nga magsabat sa ilang answer under oath. Magapiling alkalde sang administrative hearing officer nga amo ang magatumod sang pinalidad nga ipatuman batok sa mga mapapatudan nga may kapaltahan. Kung mag-decide sila nga mag-regular hearing, may dala man sila nga abogado, pwede man nagyapon. Or pwede man sila kasubmit na lang sa ilang answer or position paper. Ginakabig naman sa ginikanan sa napatay nga lapsag nga kadalagan sang ilang reklamo ang naging resulta sa investigasyon. Ari na, baby. Napamatian ang ginapangayo ni Papa. Matagad ka na hostisya. Ang amay naman sa lapsag, may pagpanghangkat sa mga ginareklamo. Dapat yatag nila ang matuod ng hostisya. May sabton nila. Kung hindi mo magbaton sa apology nila. Ginakasubo man sa mag-asawa nga wala gid kuno nagpakig-angot ng ospital sa ila agud magpatag o kon magpalabot simpatiya. Ginakonsiderar man sa mag-asawa ang pagpasakas ng kaso kriminal batok sa mga ginareklamo. Liwat nga ginpadulungan sang news team ang opisina sang tagpamuno sang Baguio City Hospital apang hindi ini magatubak sa kamera. Opod, Kiril Casilio, Adrian Prietos, on Western Visayas. 15 anyos nga solterito gintiro patay sa iyang amo nga kaupo sini sa paginom-inom. Biktima kag suspect nagbaisay antes ang insidente. Suspect arestado. Si John Sala nakatuto. Ginakabig pa sa wais ang iya pamilyang 15 anyos si solterito nga si alias Toto. Gani gintugyan na lang kuno sa iya amo nga si alias Nonoy ang pagdisiplina sa iya. Ini ang base sa investigasyon sa San Dionisio Municipal Police Station. Si Toto ang nagabantay sang mga bibi ni alias Nonoy. Apang alas 10:30 sa gabi Marso 9, samtang nag-inom-inom ang duwa kaupod ang pila nila ka mga abyan na celebrar ang kaadlawan sang sospek. Wala kuno mauyunan sang biktima ang paglaygay sa iya sang sospek. Kinahatagan niya ni advice ang aton nga victim but tungod sang tuman nga kaulugbon daw nagsindi anay ang panabat na sang aton nga victim daw hindi na santo until such time nga nagkuha po si victim. Ginpunggan pa sa ilang mga kaobdanan sa ilimnan ng duwa apang nagpauli ang sospek. Pagbalik sini, may dala na nga pusil kagintiro sang isa ka beses ang biktima apang wala maigo. Nagpalag yung biktima apang ginlaga sini sang sospek tubtub nga nalabot kagintiro liwat sang duwa ka beses nga nagresulta sang iya kamatayon. Si victim nato nagagom sang higo sang caliber 45 sa right portion sang iyang breast kagang isang nga igo ara sa left portion sang upper abdomen iya.
Nagpalagyok suspect matapos ang insidente apang kahapon sang aga. Nadakpan man sa kapulisan pinaagi sa hot pursuit operation. Ang suspect ang nagapakatubang sa reklamong ang murder. John Sala, 1 Western Visayas. Bantayan mga traffic enforcers sa Iloilo City gintugutan nga makapasilong sa handong halin 9 a.m. to 3 p.m. agon makalikaw sa heat stroke subong nga mainit ang tiyempo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga makuhaan sang tubig para sa ilang mga pananom nangin ang pagpanghangkat sa pila ka mangunguma subong nga mainit ang tiyempo. In-person classes sa Iloilo City iga-adjust kung maglabot sa 40 degrees Celsius ang heat index forecast. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Dako na nga panghangkat sa mga mangunguma ang kuwaan sang tubig para sa ilang pananom subong nga mainit ang tiyempo. Mas labi ang ilakang awa sa mga epekto sini kung malawig pa ang mainit nga panahon. Kaangay na lang sa mga mangunguma sa Maragay Cayos, Dumangas. Ang Dumangas, ang isa sa mga lugar sa Western Visayas kung saan nagalabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sang damlag lang. Patubay mo ko sa bungo. Tiway mo makaboting kuan mo, nakabot ang irgasyon pero tulas babaw wala di subos. Sunod sa Provincial Agriculture Office, hindi pa malapnagon ang kaangay sini nga sitwasyon sa karon. Apang handa sila sa pagbulig sa mga mangunguma kung kinahanglanon. Explore lang nila yung kung may mga underground water sources. May arakit ang mga pumps and engine, pero gina-prioritize natin ang taga-aton sinipahulamon. May pila naman ka residente upod sa ila pamilya ang ginpili magbaligo sa baybay tungod sa hindi magwantahan nga init sa ila balay. Palamig-lamig. Kay tama kay subong ka panahon din ngayaw mga kami diri sa banwang lugar nga ni. Samtang formal na ginaprobahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang rekomendasyon sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa adjustments nga himuon kung maglabot sa 40 degrees kag 42 degrees Celsius ang heat index. Ginatugyan na sang SDO Iloilo City ang otoridad sa principal sa pagpatuman sang nagakaigo nga adjustment sa klase paagi sa pagpasa sang Learning Continuity Plan. That includes schedule of classes, communication plan to parents and teachers and all stakeholders so they will know what will happen to the schools, particularly the distribution of modules, preparation of activities, and other plans for instruction. Nahibaluan nga base sa mando sang alkalde, automatic nga suspendido ang klase sa preschool tubtob senior high school sa Iloilo City. Pananglitan, maglabot sa 42 degrees Celsius ang forecasted heat index. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Anay po ng barangay nga nasapuan patay o po ng 11 partner na imbulbar sa shooting incident sa ato sunok pa sa kapulisan. Background sa biktima nga nagapakilala PDEA agent kag crime of passion kinatutukan nga motibo sa krimen. Yaring balita nga aton gintutukan. Setyembre 2016, sang naimbolbar si Frederico Gayagas Jr., anay po ng barangay, sang barangay Bacong, Baguio City, sa isa ka shootout sa barangay Taculing, Bacol City. Inisunod sa record sa Bacol City Police Office. Isa, si Gayagas sa 6 kalalaki nga nagbayluhan ng lupok kontra sa tropa sa kapulisan nga magaserbi kung tanis ang warrant of arrest sa isa ka drugista nga upod ni Gayagas. Nasamaran si Gayagas kag isa ka upod sini ang napatay. Nakumpirmar man sa kapulisan nga asset sa PDEA sadto ang anay punong barangay apang malawig na ini nga wala sa serbisyo. Butang nga palaligban kun nga may mga pusil kag bala nga nakuha sa salakyan sang ini ang nakitaan patay upod ang live-in partner. PDEA asset. Ang una, pinatanaw na natin siguro very conscious man sa seguridad and when it comes sa illegal nga pag-handle especially sa grenade launchers beyond that basi may butang pakita nga wala na balansa yun. Malawa sa shootout sa Taculing, gintuyo man ini lutangon sadto sa ilang lugar sa Baguio City. Nagapati man ang kapulisan nga posible crime of passion na natabo, kag siya mismo ang naglutang sa iya kahagugma kag sa iya kaugalingon. Santo sa autopsy sang bangkay ni Carmelita Davila, 8 kaigos ang bala ang iyanagom. Nagpaiway naman ang pamilya ni Gayagas nga ipadalom sa autopsy ang bangkay sini. Pag-ako sang utod sang babae nga biktima, hindi nila mabaton nga posible ginlutang mismo ang ilahimata sang iya kahagugma sa sulod na sang isa kadekada.
Hindi pa kami babato namon na amo naman taboy. Huwag kami nag-intay sila bot sa kung ano nila problema, sila mo lang kasi rumbal. Opo, Kiril Casidio, Adrian Priatos, Western Visayas. Malapit 15 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa 3 ka separado nga mga buy-bust operation sa Iloilo. PRO6 ginaimbestigahan kung konektado ang dako nga supply sang illegal nga droga sa mga narco-politician. Si John Sala nakatuto. 890 grams ang suspected shabu nagabalor sa masobra 6 million pesos ang na-recover sang Station Drug Enforcement Team sang Balasan Pulis sa 40 anyos nga lalaki sa barangay Kinalkalan pasado alas 8 kagabi. Tumandok sang Pilar Capiz kag nagaobra nga handler sa nugbulang nga manok ang subject nga si alias Jopet. Ginakabig dako nga isda sang kapulisan ng subject nga nagasupply sang illegal nga droga sa banwa sang Balasan kag Carles. Arestado ang maglibin partner kasanay Adnan Sinugbuhan, 35 anyos ang Zone 2 Estancia Iloilo, kag Rogelin Pelota, 27 anyos ang barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Ginkasang drug buy-bust operation sa barangay Bulakenya, Estancia Iloilo, kainas ang kaagahon. Masobra 7.6 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa ila. Tama ini siya ka dako nga drug personality nga nag-operate diri sa Northern Iloilo, particularly diri sa may Banwasang Estancia. At the same time sa area sang Capiz, no? And portion na sang 4th District. 3 ka beses na nga napreso si Sinugbuhan bangod sa illegal drug trade. 2 man ka persona ang nadakpan sa ginkasang operasyon kontra droga sa Iloilo City sa Zone 1 Kompanya Central Molo kainas ang kagahon. Masobra 1 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha kanday alias Rosalyn, 27 anyos nga tumandok sang lugar, kag alias Dexter, 43 anyos ang barangay Rizal, Palapalados City proper. Bangod sa minilyon nga balor sa nakumpiskar nga mga illegal nga droga, ginakonsiderar sang PRO6 ang posibilidad nga ang paglapta sini ang may koneksyon sa nagahilapit nga eleksyon. Considering ang example mo nga eleksyon, there's a possibility nga pa siya magamit ang process ng droga sa campaign nila. Padayon naman ang monitoring sa kapulisan sa mga politiko nga posible gamito ng illegal drug trade ilabi na sini nga eleksyon. John Sala, 1 Western Visayas. Abiso sa mga motorista, basi, wala kamo sang matalupangdan nga traffic enforcer sa tunga sandalan sa sulod sang pila ka oras kada adlaw. Ni bangod nagapatuman sang heat stroke break ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office bangod sang mainit nga panahon. Ini ang santo man sa rekomendasyon sang Iloilo City Health Office. Sa amo nga break, ginapahanugutan ang mga traffic enforcer nga magpasilong humalin alas 9 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Apang kinahanglan nga ara sila sa dalan kung rush hours kag kung magpugok ang trapiko. Mahimo man makabulos-bulos sa mga traffic enforcer kung may upod sila nga assigned sa area. Nag-request naman ang Iloilo City TTMO sa Iloilo City Health Office sa dugang nga vitamins, mask kag bulong. I-implement na nila ni ang hydration or mag-inom na sila sang tubig, and then ara lang da sila, makita sila sa kilid pero pasilong lang. Pero kung may mga traffic situation, that's the time nga mag-react sila kung magkanto sa tunga kag mag-conduct sang traffic management. Mapuso yara na sa mayong kondisyon si Pope Francis samtang kinabulong sa Gemelli Hospital bangod sa balatian ni double pneumonia sa sulod na sa masobra 3 ka semana. Sa uling update halin sa Vatican, nangin maayo na ang pagresponde sang lawas sang 88 anyos na Santo Papa sa mga bulong nga ginahatag sa iya. Temporaryo na ang ginleft ang guarded prognosis. Kung sa yuron, wala na sa makabig immediate danger ang kondisyon sinibasa sa resulta sang blood test kag clinical assessments. Gintupok sang kalayo ang 6 ka mga balay sa barangay Kalaparan, Arevalo pasado alas 4 sang Sabado sang hapon. 3 dire ang totally gutted, samtang 3 naman ang partially damaged. Nag-umpisa ang kalayo sa balay ni Romel Pinto. Posible nga may short circuit nga natabo halin sa submeter pakadto sa main switch antes ang sunog sa BFP Iloilo City. Temporaryo nga nagatiner ang mga nasunugan sa evacuation center sa barangay. Naglabot sa masobra 150,000 pesos ang halit nga ginbilin sa sunog. Wala na sang kabuhi ang 36 anyos nga si Hanibi Victoriano sa nasapuan sa sulod sa iya kwarto sa barangay Santa Cruz, Arevalo, Iloilo City, suno sa kapulisan. 20 katuig na nga nagatrabaho ang biktima bilang caretaker sa balay. Nakaistorya ang biktima sa iya mga abyan nga ginaubo ini kag nabudlayan maginhawa sa Martes, March 4.
Tubtob nga wala na ini nakagwa kag nasapwan na lang nga patay. Ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang biktima agod matumod kung may foul play sa kamatayon sini. Wala na nakaluwas pa sa engkwentro sa Hacienda Paraiso, Barangay Kaduhaan, Cadiz City, Negros Occidental, Sabado sang aga ang duha ka mga ginapatihan regional leaders sang New People's Army sa probinsya. Ginkilala sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army ang mga napatay nga sanday Hans Ponteras nga kilala sa madamo nga mga alias kaangay sang Jojo, Lance, Teddy, kag Mojo. Acting Regional Front Secretary kag Finance Officer sang Regional Taxation Implementing Group sang Kumiting Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Nadulaan man sa kabuhi si Marisa Pobresa alias Kim, Renz kag Mia, primary staff sang napatay nga lalaki. Si Ponteras ang ginapatihan signatory sa mga extortion letter kag nagapanguna sa mga recruitment activities ang grupo. Bantog ini bilang si Armando Magbanwa sang Apolinario Gatmaitan Command. Nakuha sa lugar ang M16 rifle, caliber 45 pistol, laptop, backpack, hand grenade, 5 ka 40mm nga granada, rifle grenade kag mga magazine para sa M16 kag caliber 45. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pagsagot sa betta fish, makalilingaw na, palangabuhian pa sa pila ka mga Ilonggo. Si John Sala nakatuto. Stress ka na bala after a long day? Sa pagpauli kabahin sa stress relievers, ang kasadya kagalingawan nga dala sa mga hinuptanan. Pos kita anay sa dog kag cats, bangod mga isda naman ang atong tutukan. Hindi lang basta-basta isda, kundi ang cute kag colorful nga betta fishes nga may ara sang masobra 70 species sa bilog nga Southeast Asia. Makitaan sa ilang mga giho, ilabi na ang ikog nga nagadala sang masadya nga mood. Ay kung ano ba lang ka sa isda, mas naano ka sa stress mo lang, hindi ka mas stress to yun. Tapos tumalingaw kagid akong beta yung mga ginasagod sa colorful yung pagid. Sa tabok suba haro, nangin pasyon na sang Ilongga nga si Katie ang pagsagod sang betta fishes kasubong ni Mark Chell. Ang mga betta fish ni Katie ang Lunsay Island grown o kung diri mismo nagdako. May pilaman nga imported gikan sa Thailand kag Indonesia. Live foods. And then at the same time, water quality. So when you say water quality, mayroon kita ginagamit ng water conditioner, ng mga pamatak, let's say for example, vitamins. Madamo naman sa mga nadagaan ang mga hinuptanan nga betta fishes ni Katie. Ilabi na sa patag sang katahom kag pagkamaniduagon. Sa pag-atipan sa mga hinuptanan, it's beta nga may ara ka sang pagpalangga sa ila. Bangon mas mangin beta man ang ila mabalik sa imo nga relaxation kag stress relief. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Kapuso, mainit ang halos bilog nga pungsod pero may chance gihapon sang ulan. Mas nagahina ang huyop sang hangin amihan gan easterlies ug kun mainit kag mapaang nga hangin ang makaapekto sa Pilipinas. Sa biyak sini may chance gihapon sang ulan bango sa thunderstorms ilabi na kun hapon di gani sa gabi. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may chance sang ulan sa pinakabahin sang Western Visayas ilabi na sa Aklan. Posible man ang ulan sa iban pa kabahin sang pungsod. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluan ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.